After the day when Ella and him got into an argument, he went to overseas for an urgent business matter and stayed there fortnightly. When he arrived in front of his house, the guard saw him, then moved immediately to open the gate. "Good morning, sir," bati ni Manong guard. Isang tango naman ang pinakita ni Timothy sa kanya bago tuluyang pinaandar ang makina nang makapasok na ito sa kanilang garahe. Agadang lumabas, napahaplos sa tiyan bago ito napangiwi. "Oh, iho, nakabalik ka na pala," sabi ni Manang na sumalubong sa kanya sa pintuan ng kusina. "Manang, tell Ella, prepare me a coffee. I'll just change my clothes," sabi niya. Natigilan naman ang matanda sa pagluluto. Hindi na nito natapos ang gustong sabihin nang naglakad na paalis ang binata mula sa kusina. After he finished taking a bath, also putting his clothes on, his eyes peeked at his phone on the top of his table. He leaned forward to take it, check if Irene sent him a message. After he finally saw it, Timothy lay his phone back while lowering. Napagpasyahang pumunta na lang kung nasaan ang kusina dahil napahawak na naman ito sa kanyang tiyan habang napapangiwi. Nang makarating siya doon, pansin niya isang tasa na nasa lamesa. Umupo siya sa upuan bago hinigop ang kape, ngunit agadan din kumurba ang reaksyon sa kanyang mukha ng malasahang may kakaiba. "Manang, ikaw ba nagtimpla nito?" tanong niya matapos hinigop ulit sa pangalawang pagkakataon upang kumpirmahin na baka nagkakamali lang siya, ngunit nakitang tumango ang matanda dahilan upang mapakunod si Timothy bago dahan-dahang inilapag ang basong hawak-hawak. "Where's Ella? Why didn't she make me a coffee by herself?" tanong niya dahil sa mas gusto niya ang linamnam ng kape na tinitimpla ni Ella para sa kanya tuwing umaga bago ito pumasok sa opisina. "Patawarin mo ako, iho. Hindi ko na naisabi sa iyo na umalis na si Ella dahil sa pag-aaway niyo." Natigilan naman si Timothy, tila ba'y nanigas ang buong kalamnan sa narinig. "Why?" tanong niya. Hindi lubos maisip na aalis sa kanyang bahay ang dalaga dahil sa pag-aaway nilang iyon. "Galit sa'yo. Hindi ko naman makuhang pigilan. Hindi ko na din naisabi sa iyo ng mga oras na iyon dahil alam kong ayaw mong makipag-usap kapag galit ka." Napabuntong hininga na lang si Timothy dahil doon. Sabay itong napatayo sa kanyang kinauupuan. "Ang totoo niyan, narinig ko kasi lahat at sinabi na mismo sa akin ni Ella na hindi talaga niya sinasadya. Ang kaso, noong pumasok ka, hindi mo na narinig iyong una niyang sinabi. Alam mo naman kung gaano maloko ang batang iyon. Madalas din kung ano-ano ang sinasabi pero alam mo din na hindi gagawin ni Ella iyon. Nang walang dahilan, mapagloko siyang bata pero hindi siya ganoong kababaw." Pagpapaliwanag ng matanda. Umaasa siya na kapag napakinggan nito ni Timothy, maaari nitong pabalikin si Ella sa bahay niya. "So, what exactly she said, Manang?" tanong niya. Inilapag ng matanda ang sandok bago siya napaisip. Sabi niya, may vibration daw yung cellphone niya, kaya noon bigla siyang nagulat. Sabi niya, napabuntong hininga na lang si Timothy dahil doon, hindi maiwasang kasalanan niya dahil hinusgahan niya agad si Ella base sa kung anong narinig niya. "Manang, I'll go at her. Can you find her resume at my office? I'll change my clothes," sabi niya upang malaman niya kung nasaan nakatira ang dalaga. Matapos din niyang sabihin iyon, napagpasyahan na ding umalis na samantalang hindi na nakuhang inumin ng kape dahil sa pagmamadali. Ano-ano bang pinaggagawa ni Mama at napapabayaan na itong mga halaman na to? Tanong ko sa aking sarili habang binubuhusan ng tubig ang mga halaman galing sa hose. Kawawa naman kasi parang unti na lang susuko na silang mabuhay pa. Huwag kayong sumuko. Kung ano man yung pinagdadaanan natin, malalampasan din natin yan. Payo ko sa halaman na para bang alam ko ang nangyayari. Nagmumukha na din akong baliw sa oras na ito, pero ginagaya ko na lang si Mama. Noong bata pa ako, mahilig
talaga siyang magtanim ng halaman. Naririnig ko din na kinakausap niya ito. Minsan nga pakiramdam ko, ako ang hampas lupa at sila ang mga anak niya. Hindi ko din alam kung lahat ba ng mga mahihilig sa halaman. Lahat sila kinakausap ang mga ito. Pero dahil sa nakita ko sa mama ko, sa tingin ko, hindi pa naman ako nababaliw nito. Ganito pala ang pakiramdam kapag wala kang kausap. Hindi ko din alam kung nasaan ang mga kabarkada ko. Umaga pa lang, mga hapon kasi kami tumatambay sa mga oras na ito. Abala din kami sa sarili naming gawaing bahay samantalang sa bahay ni Timothy, nandoon si Manang nakakausap ko. Kumusta na kaya siya? Nakakaburyo naman ang ganito. Hindi katulad sa bahay ni Tandang Barbie, may ginagawa ako. Nakasimangot na sabi ko. Napapadyak pa ako ng ilang beses habang sinasabi iyon. Binatawan ko na din ang host, baka malunod na din sila. Napagpasyahan ko na lang umupo sa harap ng halaman namin. Hindi ko din maiwasang maisip ang nangyari. Makalipas ang 2 linggo bago ako malis sa trabaho. Pag nakita ko lang talaga yung attitude na yun, gagawin ko ng sadyang pagtapon ko sa kanya. Porket katulong lang ako, ganun na ipapakita niya. Hindi hamak na sekretary lang din naman siya o tasan din ang boss niya. Sabi ko sa halaman ni Mama habang dumuduro-duro pa. Iniiwasan kong pigilan ang kilos ko at baka dahil sa inis ko, bigla na lang akong makahablot ng dahon at mapingot ako sa tenga nang wala sa oras. Ay nako, isa pa yung Tandang Barbie na yun. Nagagalit nang hindi pa naririnig lahat ng sinabi ko. Inusgahan na niya nang hindi ako hinahayaang magpaliwanag. May ganoon ba? Ay, pero mas mabuti na din na umalis ako doon. Nagsama sila. Bagay naman ugali nilang dalawa. Parehong bruho at bruha. Sigaw ko. Naitaas ko pa ang aking kamay, ngunit dahil sa wala sa paligid ko ang aking atensyon, naihampas ko kung saan ang aking kamay. Wait, ano iyon? Kausap ko sa aking sarili bago ko ibinaling ang aking mata sa aking harapan. Nanlalaki ang mata nang makita ang isang sanga ng orchid ni Mama. Lagot! Napatayo ako bigla. Tumitingin sa aking paligid. Sinigurado na walang nakatingin at baka maisumbong pa ako nang wala sa oras. Iyong parte kasi na naputol ay iyong parte na may bulaklak. Naku, lagot ako nito kay Mama, sabi ko. Sinusubukan kong itayo ulit pero bumabalik pa rin sa dati. Alam kong mukha akong ewan sa pinaggagawa ko dahil kahit sa sarili ko din, wala din naman mangyayari kahit ibalik ko pa dahil putol na talaga. Ella! Nananayo ang aking balahibo dahil doon. Hindi ko man narinig kung kanino nang galing ang boses na iyon ngunit nagsisimula na akong kabahan. Ma! Ano kasi? Naputol yung orchid. Binili lang ako ng iba. Magkano ba ito, 20? May 5 ako sa pitaka ko. Sabi ko. Ramdam din ang panginginig ng aking kamay. Mabait si Mama, pero pagdating sa halaman niya, halos pwede niya akong itaboy. Ganoon niya ako kamahal. Di pa rin ako humarap, ngunit natigil ako nang makarinig ako ng isang mahinang pagtawa mula sa aking likod. Boses malalim ito dahil doon agad akong humarap upang tingnan kung sino man iyon. Pagkaharap ko, nanlalaki ang aking mga matang napatingin sa lalaking kasalukuyan ng nasa aking harapan. Nakasuot ito ng black na pantalon at simpleng t-shirt na kulay black din. Kahit simple lang ito, pansin pa rin ang kanyang dating at nagmumukha pa rin siyang mayaman. Napalanghap ako sa hangin nang maamoy ang kanyang pabango. Mapapapikit na sana ako nang maibalik ako sa tamang katinuan. Agadang napaatras sabay napaduro sa kanya. Anong ginagawa mo dito, sir? I'm here to say so. Natigil siya sa pagsasalita. Maging ako napatingin sa isang banda, nakita ang aking barkada na naglalakad na papuntang pwesto namin. Ella! Bakit humihiyaw ka? May nangyari ba? Tanong nila. Pinaikot-ikot pa ako, halos mahilo ako sa ginawa nila. Mabuti na lang, napakapit agad ako kay Nathan na agadan din akong sinuportahan. Iyong halaman kasi ni Mama, naputol ko. At saka, wala namang nangyaring masama. Napaka-OA nyo, sabi ko. Ngunit habang nagsasalita ako, kay Timothy ko na pala sila nakatingin. Siya,
Iyang hati na yan? Tanong ni Sheila at Sab sa aking tenga. Napakunot naman ako. Boss ko at saka pinsan iyan ni Feli, sabi ko. Nanlalaki ang kanilang mga mata habang ang mga lalaki naman nasa likod namin, nakakunot lang na nakatingin sa amin. Pakilala mo kami dali, sabi nila. Mapabundong hininga ako bago ko sila pinagtutulak. Sa susunod na lang. Sige na, alis na muna kayo, dali na, sabi ko. Panunulak ko. Lahat sila nakasimangot habang ngayon naman kasalukuyan ko na din tinutulak si Nathan. Sigurado ka bang magiging okay ka lang? Tanong niya. Nag-thumbs up pa ako para kumpirmahin. Huwag kang mag-aalala. Kahit masama ugali niyan, hindi siya nangangain ng tao. Bulong ko. Napailing na lang siya, saka ko lang namalayan nang bigla niyang pinitik ang aking noo. Gaganti na sana ako nang bigla siyang tumakas paalis. Doon ko na lang napagpasyahan na tumingin kay Timothy na kasalukuyan ng nakakunot siguro sa sinag ng araw. Sir, pasok kayo, sabi ko. Inaya siyang pumasok. Nahihiya din akong papasukin siya dahil maliit lang talaga ang bahay. Dahil sa rentado lang din ito at wala kaming sariling bahay ni Mama. Pero pangarap ko, balang araw, mapagpatayo ko din siya ng bahay. Hindi lang isang palapag, gusto ko 3 palapag at magpapagawa ako ng rentahan para din magkapera siya. Pumasok kaming dalawa sa loob. Pinaupo ko naman siya sa upuan namin na kahoy habang ako pumunta sa kusina upang kumuha ng maiinom. Nang makabalik ako, pansin ko na tumitingin siya sa buong bahay. Ano pa nga ba? Alam ko namang papansinin niya ito. Sir, kape. Ano nga pala pinunta niyo dito? Tanong ko, matapos iabot ang tasa na may kape. I'm sorry. Napanganga ako sa aking narinig dahil hindi ako handa. Ano daw? Ha? Ulit ko. Para kasing biglang nawala ng makina utak ko. Pero teka, wala namang makina ang utak ko, di ba? I said, I'm sorry. Sabi niya. Ngunit pansin ko na nakakunot ang kanyang noo. Dahilan upang mapatayo ako ng diretso sabay inilagay ang parehong kamay sa aking bewang. Bakit galit ka? Tanong ko. Paano kasi parang napipilitan lang siya sa paghingi ng tawad? Alam mo yun? Yung parang may nakatutok sa kanyang baril tapos may pumipilit sa kanyang gawin iyon para hindi siya patayin? Paulit-ulit ka. Kasi wala ba kayong cotton buds? Pang-insulto niya sa akin. Bigla namang tumalim ang aking mata na tumingin sa kanya. Magsusorry na nga lang, parang pilit pa. Sige, makakaalis ka na, sabi ko. Sa totoo lang, nagsisi din ako noong nasigawan ko siya, pero dahil ininsulto niya ako at hindi pa ayusin ang paghingi ng tawad, nabawi ko na. Akma na sana akong tatalikod upang iwan siya doon ng biglan niyang hinilang aking pulsuhan, dahilan upang mapatayo ako ng diretsyo sa aking kinakatayuan. Pero hindi pa rin ako lumilingon. I'm sorry, okay? I feel guilty when Manang tell me everything. Sorry if I jump into a conclusion and blame you. I'm really, really sorry. Can you please come back to my house? Manang is waiting for you. Teka, nakalimutan ba niyang hindi ako masyadong nakakaintindi ng Ingles? At may mga parte lang na words ang naintindihan ko. Oo na, tatanga-tanga ako dahil wala akong alam sa English. Pasang-awa nga ako kaya lang nakapasa sa grade 10 dahil sa pangungopya sa mga klase kong matatalino. Sir Timothy naman, alam mo mahina ako sa Ingles. Baka gusto mong Tagalogin para alam ko isasagot ko sa'yo. Sabi ko, natigilan naman siya habang ako nakatitig sa maaari niyang maging reaksyon hanggang sa ilang segundo ang lumipas. Kumurba ang isang ngiti sa kanyang muka. Hanggang sa humalakhak ito ng tawa, habang ako masamang tingin ang ibinibigay ko sa kanya kahit alam kong hindi niya iyon pansin dahil tawa siya ng tawa. Pero sa totoo lang, gusto ko ito. Ito ang unang pagkakataon na tumawa siya. Hindi malamig katauhan niya pero bihira lang siyang umiti o baka hindi ko lang talaga iyon nakikita. Tapos ka na? Tanong ko nang makita kong huminahon na siya. Ahem. I mean, hinihintay ka na ni Manang sa bahay, bumalik ka na. Mapaisip naman ako bigla, tila ba'y nagdadalawang isip ako.
Pero hindi na ako pwede magtrabaho, sir. 6 months na lang, pasukan na ulit. Napagpasyahan ko kasing mag-aral na lang. Nakaipon na din naman na ako ng pera dahil sa sahod ko sa'yo. Sabi ko, napatulala naman siya sa akin. Hinihintay kong magagalit siya ngunit bumuntong hininga na lang siya bago ngumiti. That's good. Di naman kita pipigilan. Mas magandang makapag-aral ka para mas makakuha ka ng magandang trabaho. Pero, pwede ba na bumalik ka muna bago pasukan nyo? Don't worry, I will tutor you every Sunday. Nanlaki ang aking mata dahil doon. Hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Seryoso ba siya? Sisweldo na ako, may libreng turo pa galing sa kanya? Sino ba naman ako para lampasan ito, di ba? Seryoso ka, sir? Libre ba pagturo mo sa akin? Tinapalang ko na mukha ko. Baka bigla akong mamulubi kung may bayad o kaya wala din akong sahudin. Meron, of course. There's no fee in our generation. Sabi niya, dahilan para mapasimangot ako, umasa pa naman ako sa wala. Magkano? Pwede bang 100? Tanong ko kung papayag siya, makakatipid ako. Akala ko pa naman seryoso siya, pero bigla ba naman siyang tumawa ng malakas? Napapaisip ako, anong nakain niya nang wala ako sa bahay niya at biglang nagibaw gali niya sa harap ko? Hindi kaya nalason siya? I'm just kidding. Yes, it's free. Ano, payag ka? Tanong niya. Bigla naman akong napangiti doon dahil sa aking tuwa. Wala sa sariling naihampas ko sa kanyang likod ang aking kamay dahilan upang mapangiwi siya. Ay, sorry. Nasanay lang, sabi ko. Mabuti na lang hindi siya nagalit. Doon na naman ako nakahinga ng malalim. Sanay kasi akong gawin iyon sa barkada ko. Dahil nga, sa natuwa ako, nakalimutan kong amo ko pala siya. So, ano, tara na? Iaayos ko lang gamit ko, sabi ko. Tatalikod na sana ako pero agad na naman niyang hinilang aking pulsuhan.